Day 17 Squat Challenge 2025 gout treatment. Kamusta na po kayo mga ka-healthy? Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo. Pasensya na kayo na ngayon pa ako naka-squat ulit, nakakuha ng video. Marami akong mga squat na hindi ko nakukuha ng video dahil kulang pa ako ng gamit. At sa pagkataong itong squat ko ay umabot po ito ng 81 repetition. 50 repetition nagpahinga po ako, tapos nagdagdag po ako ng 30 repetition. Total po is 80 repetition. At samantala ako nag-i-squat ay may ibahagi ako sa inyo na mayroon pong dahilan kung bakit nahirapan tayo na makarecover sa ating sakit kung mayroon tayo nito. Kaya sana maintindihan natin na ito po ay wala po sa atin. Kung ano man ito po ang i-share ko sa inyo. Ito po ang pinanggalingan ng stroke, pinanggalingan ng sakit sa puso. Ito po ang pinanggalingan ng mga malulubhang sakit. Pag ito'y manatili sa atin, ito po ang pinanggalingan ng maraming mga sakit. Kahit pa kumakain tayo ng mga healthy foods, mayroon tayong tamang exercise, tama yung tulog natin, tama yung ating pag-inom ng tubig, lahat po ng ating ginagawa sa ating pagpagaling ay healthy na paraan. Pero pag mayroon to sa atin, hindi tayo gagaling. At kung wala man tayong sakit at manatili ito sa atin, magkaroon tayo ng maraming karamdaman. Ano po ito? Ito po yung galit ng tao na kung mayroon man tayo nito, ayon sa pag-aaral, magkakasakit tayo ng lubhang sakit at humantong po sa kamatayan. Kaya kailangan alisin natin ito, dahil kung hindi ito maalis sa atin, ito po ay sisira sa ating katawan. Lalo na sa panahon natin ngayon, marami pong makatrigger sa makahila po ng galit. Kaya yung makikita natin dito sa social media, kaya iwasan po natin yung mga anumang dahilan na mag-trigger ng pagkagalit ng tao. Iwasan na po natin yan. Huwag na po tayong makisali dyan. Huwag na po tayong makipag-engage pa dyan. Lalo pang mga alitan na yan. Tapos i-share pa natin. Iwasan na po natin yan. Magsishare tayo ng nakapag-trigger ng galit ng tao, nakakahila sa galit ng tao. Dahil yan, magdulot yan ng maraming mga karamdaman. Hindi lang yan sa atin makadulot, pati dun sa makakita dun sa sinishare natin, magkaroon din sila dun ng sama ng loob. Kaya isa din yan na dapat natin iwasan sa panahon natin ito. Iwasan natin lahat ng mga paninira na yan, mga sismis na mga usapan. Mas maganda na ang pakinggan natin yung mga katwiran ng Diyos, yung mga tinuturong aral. Makinig tayo ng mga aral ng Diyos na nagbibigay inspirasyon sa atin pong pamumuhay sa araw-araw. Yun ang nakapagaling ng physical at spiritual. Yun ang dapat natin i-share, ang mga salita ng Diyos, yung mga aral na nagtuturo sa atin, ikabubuti sa ating kapwa at sa ating mga sarili at sa ating mga sakit.